Ang kawawang babae dahil gusto niyang baguhin ang kanyang buhay, nahanap niya ang lahat ng paraan upang makasama ang mayaman. Hindi inaasahan. Hindi nagtagal ay nabuntis si Yura. Hinawakan niya ang tiyan niya at naalala, mahigit 10 araw na akong nawala ng regla. Kaya pumunta siya sa ospital para suriin. Binabati kita. 4 weeks na siyang buntis. Tiningnan niya ang ultrasound picture sa kanyang kamay at lihim na natuwa. Nagmamadaling dinala ni Yura ang ultrasound picture sa kanyang nobyo. Ngunit tila natakot ang kabilang partido sa sorpresang ito. Kaya nagkunwari siyang naintindihan ang sinabi nito. Ayokong gamitin ang pagbubuntis na ito para panagutin ka. Agad namang naantig ang nobyo sa sinabi nito. Ramdam niya ang babaeng nasa harapan niya. Lubhang tapat, kaya sabihing sigurado ako. Magiging responsable para sa kanya. Bukas ay dadalhin si Yura para makilala ang aking mga magulang. Dahil gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang magiging biyenan, naging espesyal si Yura. Pumunta sa isang mamahaling tindahan ng damit. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 9 milyong won upang makabili ng isang maganda at maalalahanin na damit. Bumili ng isang kahon ng masarap na pintura para ibigay sa kanila. Ilang sandali pa ay dumating na silang dalawa kung saan napatingin siya sa marangyang mansyon sa harapan niya. Lumiwanag ang dalawang mata. Sinong mag-aakalang sinabi ng nobyo na hindi niya ito bahay? Pagkatapos ay dinala siya nito pababa sa isang maliit at matarik na eskinita. Lumingalinga si Yura pero wala siyang nakitang malapit na villa dahil hindi niya pinapansin ang daan kaya natapilok siya at nahulog. Kaya dinala ako ng boyfriend ko sa malapit na kafe para magpahinga. Sa huli, hindi niya ito mahanap at tinanong niya ang kanyang kasintahan. Mga tanong sa puso. Nasa common area ba talaga ang bahay mo ngayon lang? Ipinaliwanag ng boyfriend na ipinanganak siya sa isang pamilya. Upang mapakain ang 3 magkakapatid, ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho ng husto bilang isang trabahador sa isang kumpanya. Tungkol naman sa apartment na tinitirhan niya sa lungsod, pinahiram siya ng isang senior mula sa kumpanya ng pansamantalang pananatili. Nang marinig ito, gumuho agad ang pangarap ni Yura na makapag-asawa ng isang mayaman na anak. Bihisan mo ang kasintahan sa harap mo, isang peking mayaman lang. Agad niyang iminungkahi ang pakikipaghiwalay sa kanya at nagulat ang kanyang kasintahan. Hindi na umaarte si Yura. Akala daw niya mayaman ito kaya pumayag siyang makipag-date. Ngayon alam kong anak lang siya ng commoner. Ibig sabihin wala na siyang halaga sa paggamit niya. Pagkasabi niya nun, tumayo na siya at umalis. Pero naramdaman naman ng nobyo na buntis siya sa kanyang anak kaya nagmadali siyang humabol. Kalalabas ko lang sa gitna ng kalsada. May dumating na sasakyan mula sa kung saan at nabangga siya. Narinig ni Yura ang ingay at lumingon siya upang makita ang kanyang dating kasintahan na nakahiga na walang malay sa pool ng dugo. Ngunit hindi siya tumakbo roon upang makita ang sitwasyon ngunit pinili niyang umalis sa eksena. Kaagad, usok na ang pangarap na makapag-asawa ng mayaman. Pakiramdam ni Yura ay wala ng kahulugan ng bata sa kanyang tiyan. Kaya nagpunta siya sa ospital para sa payo tungkol sa operasyon ng pagpapalaglag. Dahil dito, sinabi iyon sa kanya ng doktor, dahil ang kanyang matris ay mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Kaya kung pipilitin mong magpalaglag, tapos hindi ka na mabubuntis. Nawala sa isip si Yura habang naglalakad sa kalye, hindi niya akalain na mawawala lang pala ang pangarap niyang makapag-asawa ng mayamang pamilya. Ngunit hindi kailanman hinahadlangan ng Diyos ang paraan ng pamumuhay ng sinuman. Hindi sinasadyang nalaman ni Yura na ang mayamang katabi ay pumipili ng mapapangasawa para sa kanyang anak na nasugatan. Narinig iyon. Agad siyang nagkaroon ng hindi inaasahang pag-iisip. Sinadya niyang sabihin sa driver na magdala ng lalaking may utak. Tulad ng isang 5 taong gulang na bata na dumarating sa isang desyerto na suburb. Nang malungkot at natatakot si Tipoong, nagpakita si Yura sa kanyang harapan na may dalang payong. Nanginginig ang buong katawan ko. Kuya, mag-warm up tayo. Dinala ni Yura si Tipoong sa malapit na motel. Kailangang gawing anak ni Mr. Tipoong ang batang ito. Ang background ng kanyang pamilya ay itinuturing din na isang mahusay na pagpipilian. Kinaumagahan, natagpuan ni Tipoong ang kanyang sarili na walang tel ang nakatikip sa kanyang katawan. Pero dahil 5 taong gulang lang ang nasa isip ko, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Ang talentadong babae dito ay labis na nag-aalala. Pupunta siya sa police station para i-report ang kaso. Nakita kong hawak ni Yura ang kamay ni Tipoong at sabay na umuwi. Tinanong siya ng ginang kung paano niya ito nahanap. Sinabi ni Yura na batay sa kasaysayan ng paggastos ng kanyang credit card, mabilis niyang nahanap ang driver na may dalang Tipoong. Pagkatapos ay tinawag niya siya at nalaman na bumaba siya sa bus sa isang suburb kaya agad siyang tumakbo roon. Pero dahil naubusan ng battery ang phone, kaya hindi ko matawagan lahat kagabi. Pagkatapos ang unang hakbang ng plano,
Kanais nais na tagumpay. Ang pangalawang hakbang ay ipaalam sa kanila na buntis ako. Sinadya ni Yura na manatili sa banyo. Hintayin mo si Mama. Matapos marinig ang yapak ng aking ina, agad niyang inihagis sa lupa ang pregnancy test, kung saan pinakamadaling makita. Gaya ng inaasahan, natuklasan ng kanyang ina ang pregnancy test na may second pulang linya sa dulo. Agad siyang pumasok sa silid ng kanyang anak at tinanong kung ano ang nangyari. Akin ba ito? Mommy, buntis ako. Nagsasabi ka ba ng totoo? Sino ba yan? Ito ang tipoong ng aking kapatid. Matutupad na talaga ang pangarap ni Yura na makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Nais ng dalaga na makahanap ng mayaman na ama para sa anak sa sinapupunan, kaya tinanggap niyang mahalin ang isang mayamang lalaki na may sakit. Matapos malaman ng ina ni Yura na buntis siya sa anak ni Tipoong, pumunta siya sa bahay nito kasama ang kanyang asawa. Sinabi ni Yura sa kanyang asawa na buntis siya sa anak ni Tipoong. Nagulat si Mrs. Sinabi ng ina ni Yura na noong gabi ng pagkawala ni Tipoong ay nag-sex silang dalawa. Agad namang nagpaliwanag si Yura na umupo sa tabi ko. Sa totoo lang, maganda ang relasyon nila ni Tipoong sa isa't isa mula pagkabata. Noong taong iyon, dahil iniligtas niya ang kanyang sarili, nakome siya. Na-guilty pa rin siya dito. Lumiliko 12 taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, si Tipoong ay isang maliwanag at maliwanag na estudyante sa high school. Ang taong lihim niyang nagustuhan noong mga panahong iyon, si Yujung, ang nakababatang kapatid ni Yura. Binigyan siya ni Tipoong ng Mickey Mouse hairpin at nangakong tiyak na pakakasalan niya ito sa hinaharap. Si Yura mula sa murang edad ay sikim sa kayamanan at kaluwalhatian, kaya isinuot niya ang hairpin ng kanyang kapatid at pumunta kung saan-saan. Telling you guys na binili ko itong hairpin sa Disney. Ngunit ang kanyang kasinungalingan ay nalantad ng isang mayamang babae na dumaan. Sinabi niya na ang bahay ni Yura ay makatarungan. Tumulong na lang sa pagpaparehistro sa bahay ng Taikon. Sa panahon ng pakikibaka, si Yura sa kasamaang palad ay nahulog sa ilog. Sa sandaling ito, muling dumaan si Tipoong. Akala niya ang nahulog sa tubig ay si Yujung, kaya kahit hindi siya marunong lumangoy ay tumalon siya para iligtas siya. Simula noon, grabing nasira ang utak. Simula noon ang utak ay parang 5 taong gulang na bata. Kahit na, sa nakalipas na 10 taon, si Yujung ay hindi kailanman kinasusuklaman si Tipoong, palagi itong nasa tabi niya upang makasama siya. Gusto pa kitang makasama habang buhay. Pag-uwi niya, may narinig siyang masakit sa puso niya. Yura, buntis ka ba talaga sa anak ni Tipoong? Oo, gusto kitang pakasalan, Tipoong. Tila hindi makapaniwala si Yujung sa kanyang narinig. Nagpasya siyang pumunta at humingi ng paglilinaw kay Tipoong. Oo, ako at si Yura ay sabay na natutulog. Nakakahiya. Ikaw at si Yura ay parehong walang damit. Nang marinig ito, nagulat si Yujung. Ito ay dahil gusto kong maniwala ang biyana ng Taikon sa mga sinasabi ko. Sumama si Yura sa kanyang lola upang magpatingin sa doktor para sa pangangalaga sa prenatal. Dahil hindi nagtagal ay hiniling niya sa driver na suhulan ng doktor para tulungan siya. Kaya sabi ng doktor 2 weeks pa lang siyang buntis. Sa wakas ay tinanggap ng ginang ang manugang na ito. Nang maisip ni Yura na malapit na siyang maging manugang ng isang mayamang pamilya, biglang tumanggap ng tawag sa telepono mula sa ospital. Inanunsyo ng doktor na nagkamalay na ang dati niyang nobyo, kaya agad akong pumunta sa ospital. Bibisitahin niya ang dating kasintahan. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Yujung. Tanong niya sa kapatid niya, bakit lumitaw dito? Sinabi ni Yura na mayroon siyang kaibigan na na-hospital dito at bumisita. Pagkatapos ay pumunta ang dalawang kapatid na babae sa isang kafe upang mag-usap. Tinanong ni Yujung si Yura noong araw na nawala si Tipoong. Siya ba ang nagkusa na humiling na bumaba ng bus? Kahapon pala, sinabi ni Tipoong kay Yujung. Nang gabing iyon ay dahil pinilit siya ng driver na lumabas ng sasakyan. Tila sinabi niyang hindi niya ito bahay, pero nagpumilit ang driver na hilahin siya pababa. Sinabi ni Yura, kung hindi ka naniniwala, maaari mo bang ibigay sa akin ang numero ng telepono ng driver? Nang marinig iyon, hindi na naglakas loob si Yujung na magtanong pa. Pagkalabas ng kafe, bumalik agad si Yura sa ospital. Buti na lang at hindi pa nagigising ang dati niyang nobyo, saka lang siya nakaga ng loob. Dahil sa pagkabalisa matapos magising ang dating kasintahan. Sisirain niya ang kasal niya. Kaya agad siyang bumalik para kausapin ang mga magulang. Sana magpakasal next week. Dito, tahimik na lumapit si Yujung para hanapin ang driver. Tinanong niya kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Sinabi niya na noong gabing iyon ay si Tipoong ang nagkusa na humiling na bumaba ng bus. Pagkatapos ng trabaho, agad na iniulat ng driver ang kwento ng pagdating ni Yujung upang hanapin ako kay Yura. Sinabi niya na ginawa niya ang sinabi niya.
Sa wakas ang araw ng seremonya ng kasal, Yura, nakasuot ng magandang damit pang kasal na inaabangan ng pangarap kong kasal. Nang araw ding iyon, si Yujong ay nagkaroon muli ng matinding sipon. Pagkatapos niyang kamustahin ang kapatid ay lumabas siya at nahimite. Hindi ko inaasahan ang eksenang ito. Nakita muli ni Tipoong na nakatayo sa malapit, kaya agad niya itong dinala sa ospital. Sa puntong ito, napansin ng mga nakatatanda na ang Tipoong ay wala kahit saan. Naghahanap sila, sa paligid ng bulwagan. Ngunit hindi ko ito mahanap habang buhay. Dahil hindi sumipot ang groom sa kasal na inaasahan ni Yura, nakansela ito. Sa bahay ni Tipoong, nagalit ang ina ni Yura para makuha ang hustisya para sa kanyang anak. Tahimik lang na nakaupo ang ginang at walang sinabi. Sa sandaling ito, magkasamang bumalik sina Yujong at Tipoong. Humihingi ng tawad si Yujong sa lahat. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko lahat. Kuya, nagulat ang lahat sa ginawa ni Yura. Nang tumawag ang biyenan, noon lang niya na-realize na medyo sobra na siya. Agad siyang kumilos na parang nabalisa, nang hihina sa lugar. Dahil doon, maresolba ang awkward na eksenang ito. Pagka-uwi pa lang nila ay sinisi agad ng ina si Yujong. Bakit ka nawala ng malay sa sandaling ito? Higit pa, at ninakawan ang asawa ng kanyang kapatid sa harap mismo ng mga bisita. Ang inosenteng si Yujong ay nakaramdam na lamang ng matinding kahihiyan. Nakatayo lang siya doon habang umiiyak. Hindi kasi ginanap ang kasal kahapon. Kaya napag-usapan muli ng dalawang pamilya na pumili ng isa pang mapalad na araw upang ayusin. Pero sabi ni Yura, ritual lang daw ang common sense. Pumayag siyang irehistro muna ang kasal nila ni Tipong. Hindi pa huli ang lahat para hintayin ang pagsilang ng sanggol. Hindi pa huli ang lahat para magdaos ng kasal. Ayokong magpakasal. Ayaw mo bang magkaroon ng kasal tulad ni Yura? Ayokong pakasalan si Yura. Nasira na ba ang pangarap ni Yura na makapag-asawa sa isang mayamang pamilya? Sige, halika dito. I-click ang follow para makita ang susunod na development ng pelikula.